us this morning, Mons. We Yes. have Police Major at spokesperson po ng Manila Police District or MPD. Mga Mhm. kapanalig, narito po si Police Major Philip Ines. Good morning, sir. Welcome sa ating program. Yes, mula po sa Timbulan ng Gaya at Diwang Dakiga, isang kapagpala at kalmadong umaga po, Nanay Jing at Monsignor Pepe. Good Maraming morning. salamat. Good morning po. Go ahead, Mons. Mula sa akin po, talagang ako natutuwa ako dito sa initiative po na ito. Sa pangalan pa lang, ay maganda na po, safety, and security ng ating mga kababayan. Ang ano ko lang, siguro, tulad ng mga comments, mga nagsasabi na anti-poor, mga kung ano-ano. Para sa akin, I think nasa implementation po ito ng konsepto. Mismo si Secretary ay nagsabi, sa kanyang clip na play natin kanina, na mukhang kulang kanyang instruction, kaya hindi masyadong na ipatupad ng maayos. Ang katanungan ko po, Sir, Major, meron bang tayo kasi ang dapat ang mga sa implementation, law enforcement, yung mga pulis mabigyan po ng sapat na instruction at deeper than that maybe yung mabigyan ng value formation kasi para sa akin nananaig pa rin yung makaluma na kasabihan na role modeling napakahalaga, role modeling maliban sa bigyan ng mga blow-by-blow na guidelines, kinakailangan din maging role model yung ating law enforcement. Magagawa po ba natin yan, Major? Yes, Monsignor, maraming salamat po. Hindi po ito bago sa amin. Matagal na po natin itong ini-implement itong mga ordinansa na ito sa lungsod ng Maynila. Ang pagkakaiba lang po nitong nakaraan, yung pronouncement po ng ating buting SILD, pinag-uubliga na po yung mga barangay officials, kasama na po yung mga tanod, na tulungan po yung kapulisan. Yung mga nakaraan po kasi Nanay Jing at Monsignor Pepe, nakaatang lamang po ito sa balikat ng inyong kapulisan. At kung mapapansin po natin, dito po sa lungsod ng Manila, tuloy-tuloy po natin ginagawa ito. Meron po tayo iba't ibang mga campaign na ginagawa kung saan magkakaroon po tayo dito ng daily accomplishment dito po sa pagpapatupad natin ng ordinansa. Wala po kaming OBR dito na katulad po ng ibang syudad o yung mga ating ordinance related disease kung saan po, kung mapapansin po natin doon po sa aming daily accomplishment, meron tayo nakikita mga warn, ibig sabihin, pinagsasabihan po natin yung ating mga kababayan at winawarningan sila at sinasabihan po sila na meron po tayong ganitong ordinansa kailangan po nating sumunod. Ito naman pong issue tungkol po doon sa half-naked na pansamantalang muna po natin na itigil po yung pagkasampa ng kaso dito mga lumalabag. Ito naman po ay hindi naman po talaga itinigil kung saan ang sa atin na po dito at palalakasin po natin yung tinatawag natin information drive para malaman po ng ating mga kababayan ano po ba yung mga watong pangungali at saka pamantayan ng komunidad. Lalo na po pag nasa labas ka ng inyong mga bahay na alam naman po natin na meron po tayong ordinansa. Ito po lamang ginagawa at inisyatibo po ng NPD na ipaalam muna sa ating mga kababayan. Ganun pa man po, yung iba pong mga ordinansa, katulad po ng pag-iilan sa mga pampublikong lugar, paninigarilyo, at iba pa po, tuloy-tuloy po natin ginagawa kasi hindi po tayo tumigil dito. Oo. Tama po yan. Major, dito sa mga nahuli, marami po dyan sa Manila Police District, 1,269 if I'm not mistaken. At napatulan ng fine, is there a way na yung talagang mahirap ma-exempt sa fine po na ito? Okay, Monsignor, ang ating pong pagpapatupad sa batas ay sabi mo po, it will apply to all. Wala po tayong gano'n na katulad ng mga sentenensya ng ating mga kababayan. Para po ito sa lahat at hindi po ito selective. Kung talaga nakita po natin na may paglabag po yung ating mga kababayan at yung ginagawa naman po natin yung pag-i-implement po nito mga ordinansa, ito naman po ay para sa kaayusan, sa tahimikan at siyempre po sa kanatagan dito ng Maynila. At kung mapapansin po natin dito, ito po pinakamarami namin nahuhuli dito yung pag-iinom sa mga pampublikong lugar. Nakita po natin doon sa ating
case focus crime na binabantayan, yung physical injuries po ay bumaba po dito. Ibig sabihin po, ito po kasi yung isa sa mga contributory, yung pag-iinom sa mga pagpubliko lugar, yung mga kalsada, mga ali, kung saan pinagmumula po ito ng away-away, at minsan hindi lang po away, minsan nauwi pa po ito sa mga patayan. Kaya napansin po natin, dito sa pag-i-implement natin ng mga ordinasyon ito po yung nakakatulong doon sa mga pagbabawas natin ng mga insidente dito po sa lungsod ng Maynila. I see. Maraming salamat po, partner. Po, sorry, good morning po ulit. Nakatutuwa Yeah, at sabi sabi din, mo nga magandang kanina. Opo, nakatutuwa at sinabi nyo nga po kanina hindi na to bago no sa lokal na pamahalaan ng Manila. At kung tama po ako, nabanggit nyo na sinuspindi nyo pansamantala yung paghuhuli po ng mga half naked, yung walang mga t-shirt na mga kalalakihan. Okay. Wala naman po talagang masama sa pagdidisiplina until 10 o'clock. Okay pa kasi yung mga nagiinuman, sabi nyo nga madalas nagiging sanhi ng away, etc. Pero ang tanong nga po, no, may nagsasabi po talaga at kayo rin naniniwala dito sa Manila na may talagang may anti-poor impact ito. Una, pag hinuli, syempre may fine. Kung tutuusin, hindi naman po siguro lahat ng nagiinuman nakikipag-away, at hindi po lahat ng nagvi-videoke ay sanhi na rin ng ingay, okay? May mga, halimbawa, may birthday, talagang likas sa ating mga Pilipino na mag-video. Sabi nga, singer, wag mong bibigyan ng mikropono ang Pilipino. At talaga naman, kahit nga po sa malalaking tanghalan, sa buong mundo, nangingibabaw tayo. Anyways, anti-poor kasi, una, ngayon summer ang init, no? So pag nakahubad, medyo nagiginhawahan. Tapos may penalty ka pa. So paano po ba ang proseso, sir? Pag nahuli, antimano, magpa-fine, tapos ano po ang kasunod nun? Kakasuhan po ba? Actually, ginawin ko lang to, kung to yung ginawa po natin dito, ay para po palakasin natin yung information drive na meron po tayong ordinansa na nagbabawal din sa mga nakahubad na damit sa mga pampublikong lugar. Ang sa atin po dito, sabi nga natin, nabanggit po natin, hindi po ito anti-poor. Ang batas po ay para sa lahat. Sabi nga, law applies to all. Otherwise, none at all. At sabi ko po nga po, katulad po ng mga nabanggit nyo, yung mga pagbibigyo, okay, tama po kayo. Talaga napakahilig ng ating mga Pilipino na pamanta. Pero po, ang kalayaan po ay lagi po may kaakibat na responsibilidad. Ito po yung ginagawa lang natin para maging maayos po yung ating komunidad. At sabi nga natin na yung ating mga kababayan makaramdam po ng kapanatagan. Dito po sa lungsod ng Maynila, nangawin katulad ng binanggit ko po kanina sa Yanong Senior, wala po kami ditong panikit o yung OBR na tinatawag. Ang ginagawa po natin dyan, meron po kami mga warning at pero yung mga talagang meron na po talagang katigaso ng ulo, wala po kami magagawa dyan, kundi isinasampa po namin kaukulang reklamo sa kanila sa tanggapan ng taga-usig sa lungsod ng Maynila. At pag pinadalahan po sila ng summon at pinipit-balikat po nila o binalawala po nila yan, gagawa po ng information ang ating fiscal, papunta naman po yan sa korte. At yung korte naman po, naglalabas po talaga yan ng warrant of arrest dito po sa mga taong lumalabag. Okay. Grabe sir, punong-puno na nga po yung mga city jail natin sa minor incident na ganyan, magbabayad pa, syempre kung walang pera, matutuloy yung kaso, makukulong. I think yung context na gusto ko pong i-highlight, bakit ko sinabing anti-poor, karamihan po talaga ng mga mahihirap natin sa kalye lang nagvi-videoke o kaya nagiinuman. Yung may mga pera po kasi nakakapagrenta sila ng mga KTV, 24 hours pa po yan. Pwede silang kumanta doon at uminom. I think yung context na po yun ang gusto kong i-highlight na kaya po nagiging anti-poor itong ganitong ordinansa. Pero kung ang talagang adhikain ay para magkaroon po ng kaayusan at kapayapaan, dapat po naman talagang sumunod. Thank you so much, sir, and mabuhay po kayo. God bless you more. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po, Nanay Ding, Monsignor Pepe, sa pagbibigay po ng pagkakataon. Naibigay po namin yung mga bagong informasyon para po sa ating mga kababayan, partikulan po dito sa lungsod ng Maynila.
Sa ngalan po ng aming Chief PNP, ng aming pong Regional Director ng NCRPO at ang aming pong District Director, ang aming pong Tagatimon, Brigadier General Arnold Evangelista Abad, makakaasatuloy sa mabilis nararamdaman at kalidad na serbisyo para po sa Manileño. Isang mapagpalang gabi. Alright. Thank Maraming you so salamat po. much. Police God bless you Major Philip Ines ng MPD. Thank you. God bless you po, sir.